Magandang araw sa ating lahat. Ako pala muna si Jefferson Vizcaino at samahan niyo akong talakayin ano nga ba ang kaganapan sa panahon ng katutubo. Ang panahon ng katutubo sa kasaysayan ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga panahon bago dumating ang mga Kastila sa panahong ito. May sariling kultura, paniniwala, pamahalaan at panitikan ng mga sinaunang Pilipino. Narito ang mga halimbawa ng mga aspeto at pangyayari sa panahon ng katutubo. Una, paniniwala at relihiyon. Pangalawa, panitikan. Pangatlo, pamahalaan. At pang-apat, kabuhayan. At panglima, kultura at sining. Dako tayo sa unang aspeto, paniniwala at relihiyon. Halimbawa nito, anismo, paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, halimbawa na lamang nito, anito, diwata at kaluluwa ng mga ninuno. Babaylan o katalunan, mga tagapaggitan sa mga espiritu, kadalasang babae o may katangiang pambabae. Dako naman tayo sa pangalawang aspeto, panitikan. Una, bugtong palaisipan na may sagot. Halimbawa na lamang, hindi hari, hindi pari, nagsusuot ng sari-sari. Ang sagot ay sampayan. Sa liwikain naman tayo. Mga kasabihang may aral, halimbawa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Dako naman tayo sa pangatlo. Epiko, mahahabang tulang pang saraysay. Ukol sa kabayanihan, halimbawa na lamang, biyag ni Lamang, Ilocano yan. Hudhud, Ifugao, Darangget, Maranao. Dako naman tayo sa pangatlong aspeto, pamahalaan. Una, barangay, pinakamaliit na unit ng mga pamahalaan na pinamunuan ng datu. May mga konseho na matatanda bilang tagapayo. May batas na tinatawag na oral laws o mga alituntunin batay sa tradisyon o moralidad. Naman tayo sa pang-apat na aspeto, kabuhayan. Pagsasaka, pangingisda at pangangalakal ang mga pangunahing kabuhayan at di nawawala dyan ay yung pangangaso nila. Nakikipagkalakalan sa mga Chino, Arabe at Malay bago pa man dumating ang mga Kastila. Dako naman tayo sa panghuling aspeto, kultura at sining. Alibata o may baybayin, sinaunang sistema na pagsulat, paggamit ng ginto bilang alahas at pagpalamuti, pag-ukit sa kahoy at bato bilang sining. Ito at dadako na tayo sa una nating gawain. Piliin ang tamang sagot. Una, sino ang pinuno ng isang barangay noong sinaunang panahon? A. Raha. B. Sultan. C. Datu. D. Hari. Kung ang sagot nyo ay Datu, tama. Pangalawa, anong sistema ng pagsulat ang ginagamit ng mga Pilipino bago dumating ang Kastila? A. Alibata. B. Baybayin. C. Latin. D. Abakada. Kung ang sagot nyo ay baybayin, tama. Pangatlo, ano ang tawag sa mga babaeng tagapagitan sa mga espiritu noon? A. Datu. B. Kapitumera. C. Babaylan. D. Lakambini. Kung ang sagot mo ay C. Babaylan, tama. Pang-apat, anong uri ng panitikan ang biyag di Lamang? Letter A, sanliwikain. B. Bugtong. C. Epiko. D. Talumpati. Kung ang sagot mo ay epiko, tama. At huli, ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi totoo tungkol sa panahon ng katutubo? A. Marunong silang magsaka at mangisda.
B. Sumasamba sila sa isang Diyos na si Bathala. C. Nakipagkalakalan sila sa China. At D. Walang sariling pamahalaan ang mga Pilipino noon. Kung ang sagot nyo ay letter D, walang sariling pamahalaan ng mga Pilipino noon, ay tama. Ito at dadako na tayo sa pangalawa nating gawain. Pagsalin ng salita. Isalin sa makabagong Tagalog ang mga sinaunang salita. Una, katipan. Ano makabagong Tagalog isasalin natin sa katipan? Kung ang sagot nyo ay kasintahan, tama. Pangalawa, marilag. Anong pwedeng isalin natin sa makabagong kahulugan ng marilag? Kung ang sagot nyo na may maganda o kahanga-hanga, ay tama. Ikatlo, dalita. Saan natin maisalin sa makabagong kahulugan? Kung ang sagot nyo ay kahirapan, tama. Ikaapat, datu. Ano makahulugang salita ng datu? Kung pinuno naman ang sagot nyo, tama. Panghuli, ikalima, gunita. Ano makabagong kahulugan ng gunita? Kung ang sagot nyo ay alaala, tama. At dadako na tayo sa panghuli nating gawain, maikling tula sa lumang Tagalog. Wari kayo may marinig man ng lumang Tagalog, maaari nyo yun ang isagot nyo. Sa gubat ay namumuhay ng mapayapa, may dalita, ngunit may ngiti sa mukha. Sa piling ng katipan, lungkot ay nawawala. Marilag ang pag-ibig na tunay na dakila. Kung ang sagot nyo ay dalita, katipan, o marilag, ay tama ito. At dito na po nagtatapos ang ating munting aral. Salamat po. Mabuhay Pilipinas.